Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung nalalapit na bootcamp sa darating na March 11, 2025. So lagi tayo nag-heads up mga boss para alam nyo sa March 11 na, halos 2 days ay makakaroon ng bootcamp sa Nightcross. So which is mas madaling magpa-level doon. So tatagal siya ng 2 months and 3 weeks, halos 81 days. Starting nyo ng March 11 hanggang June 3rd, 2025. So, kailangan mo kasi mag-level 55 para ma-transfer mo ang iyong character at hindi ma-random transfer. Kasi kung di mo mamimit yung 55, hindi mo malalagay yung character mo sa gusto mong server. Ang tanong, Kuya Bugs, kaya bang mag-level 55 kung free-to-play ka lang? Siyempre, kung ako tatanungin nyo, yung real F2P, at ako kung pwede magsabi niyan, na kaya yan mga boss. Depende yan sa discard nyo sa paglaro. Hindi, kahit di naman kailangan diskarte kasi nga sa bootcamp ay merong 100% XP. So ito, papakita ko sa inyo yung journey ko na naglaro sa pinakamahirap na Nightcross. Yung mataas pa yung accuracy ng kalaban, kung naalala nyo, diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung sa bootcamp yan, pinahina na yung master, lalo kay Pirik, marami na pa-quit doon, diba? So ako, tinapos ko yun ng manual. Pero dito, hindi na. Kasi nga, meron diyang 100% XP. Mabibigyan ka agad ng rare glider. Di ba? Tapos yung rare item. So, kung makikita nyo dito, nung 45 days ko sa normal NC noon, ay nag-level 50 na tayo. First advance yan guys. Wala pang alchemy, wala pang tatlong NC gear. So, dalawa lang yung NC gear dyan. Kung makikita nyo, yung GR ko lang noon is 82k. Depth, yan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Asan na? Ito. So, ayan. Kung makikita nyo, day 45, level 50. Ayan. Ayan yung stats natin. 213. Tapos, yung depth natin is 218. Sinlakas ko lang yung ginawa kong bagong alt mga boss. Noong mga panahon na yan. So, pakita natin. Ayan. Ito yung bago kong alt, di ba? So, ayan. Kung makikita nyo, mas mataas yung stats nito. So, ibig sabihin, itong alt na kasi ito, wala pa tong 30 days, no? So, yan, bagong alt lang yan, pero yung stats niyan is napakagrabe. Kasi nga, nagbigay nga si NC ng free rare. Tapos, meron pang bagong item, itong inner armor. Kaya, kailangan makarating agad tayo sa Cardel kung sakasakali. Matatapos yung sa may Tronitel. Okay? So, yun yung unang target natin kapag naglaro tayo ng bootcamp. Pangalawa, merong ganito. Yung shoulder kasi nga Metronitel na. Tapos yung tatlong NC gear. Kaya mataas yung stats ito compare dito sa ating level 45 na first advance. So yun, kung makikita nyo, meron pa tayong uncommon na item dito. Kasi nga hindi yan libre. Isa-isa yung kinakrap tapos napakamahal na mga panahong yan. Pangalawa, yung skill natin, dalawa lang yung active skill natin. So sa bootcamp, merong libreng skill na rare papuntang epic. So, possible, maganda dito yung mga character na malakas sa PvE. Marami nag-asa akin. Ano ba maganda sa PvE? Assassin at saka syempre yung mage. Kung merong epic skill na may AoE, lalo na sa mage, diba? Yung Thunderbolt. Okay? Ito yung XP na kinompute ko sa level 62 ko, current. Ayan, 66% XP gain lang mga boss. So, ibig sabihin 10% sa Incense Burner kasi plus 5. Kailangan mo lang dyan at least plus 3 para mag 10%. Tapos 32% sa Rare Glider. So, which is meron din sa bootcamp. Tapos 24% sa guild. Ito, ignore na lang natin. So, total, kapag nasa sa bootcamp, 137% XP boost mga bossing. Compare dito na 66%. Nung mga panahon kasi na second advance ito, alam ko, wala pa akong rare nito. Ay, meron na. Nagbigay na yan. Pero yung nag-second advance ako ng 107 days, wala pang rare glider dyan. Check nyo na lang, 107 days. Nag-second advance ako. Ang GR is 115. Dito ata, level 53 na ako, mga boss. 53 ata. So, yung 161 days ko, saka ako nag-level 55. Kasi kaka-second advance lang natin dito. So, abot ba sa tingin nyo 80 days? Tapos 161 days? Inisip ko kasi kung ito is 137, 'di ba? Half-half siya. Pero dahil nga merong tinatawag na quest,
dito naman yung mga unang days, hindi naman natin kayang tapusin yung matataas na quest. So, low level quest lang talaga. Yung sa daily, kasi malakas ang XP doon, di ba? Nasa 0.3, di ba? Mga ganon. So, nakapag-AFK lang din ako sa level 40. 45 lang mismo. Kasi nga, mahina yung stats natin guys eh. So, makikita mo naman sa makapagpa-level yung ganyang stats. So, dun sa lower level. Tapos, nag-grind pa tayo ng gold coins nun, ng halos whole day. Diba? Para sa mga event, para din doon sa gold coins. Which is, hindi na natin gagawin yun dito pagdating sa bootcamp. Kasi una-una, magbibigay sila ng gold coins dyan. At saka yung pre-registration, kung papasok yung pre-registration dito sa bootcamp, kung hindi, okay lang din. Kasi sa pre-registration, kung di pa kayo nakapag-pre-registration, may 100 more yun na agad doon. Plus, yung epic na necklace. Na epic yan guys ha. Epic na necklace. Mas malakas yan sa tier 2. Plus, pwede mo pa siyang ilagay sa collection. Kaya nga kung di ka pa nakakapag register or nakapag pre-reg sa Nightcrows, gawin mo na. Okay, nandyan lang naman yung link sa baba. So yun lang. Diniscuss ko lang kung anong level ako nag 50. Ayan, 45 days. Pero dito sa bootcamp siguro kaya yan ng 1 week. So tingin natin kasi malalaman natin yan sa March 11 talaga. Kung 1 week, nag-level 50 agad tayo sa 1 week, alam nyo na. No? So kahit 20 days, sabihin natin kahit 20 days lang. O 20, kung 1 week or sabihin natin 20 days o 2 weeks, mag-level 50 yung character mo. 2 weeks guys, 14 days. Kaya na yan, papuntang level 55. Okay? So, kasi sa laki ng XP guys, kahit sa low level ka dyan, 137% XP boost yan mga boss. Tapos, malakas ka na agad. Kasi dito sa mga panahon na to, kita nyo naman yan, 45 ako, kita nyo na 2 skill lang. Sa 107 days, kaka-second advance ko lang. Tapos sa 161 days, level 55 tayo. Tingnan nyo na yung stats ko dito, nasa 300 na tayo stats ko dito. So, 300 stats ako dito mga boss. Alam ko. Kasi may collection na ako dyan ng halos 100. So, magkaka-diamond ka ba? Syempre, sa mga collection. So, ang gagawa na lang nun yung mga alt. Kasi ang gagawin yung character dyan is Lancer. Para sa POB, Rapier. So, bali 3 yung gagawin ko, guys. Mage, Lancer, at itong Rapier. So, sana mapa-level 55 natin lahat. Kasi kung hindi ko mapapa-level 55 yun, wala din saysay kasi hindi ko matatalon yan dito sa server natin. Okay? Kung tatanungin nyo, as free to play na naglaro ng Nightcrows, possible na pwedeng mangyari. Basta itong 2 weeks na to, napa-level 50 mo yung character, hindi na kailangan tanongin yan kung aabot ba sa level 55. Okay, ito yung rule. 1 week or 2 weeks, level 50. Kung hindi naman, unabot ng 3 weeks, goods lang. 21 days yun. Kalahati lang nito. Okay? Kasi kung makakaabot ka kagad sa Tronitel, mabilis ka na magpa-level. Kung libre agad yung yung equipment or makakuha kagad ng rare na skill, dagdag yon para mas mabilis ka makapatay ng monster katulad dito. Mabibili mo agad yung mga skill na 9M, di ba? Yung ginawa natin dito. Ayan. Kaya maraming skill, mabilis mag-DQ. Yan, mabilis mag-DQ niya, no? Ang ginagawa ko lang naman dyan, daily logout, sabi login. Ganun lang. Wala nang gagawin na iba pa. Tapos ang kailangan makasali ka kagad sa clan para mas mataas yung stats. Guys, wala pang collection yan. Baka sabihin niyo, ayan, wala pang collection yan. 25 lang. Pero yung stats, diba, bikil na. Gawa nga may extra item kasi. Ito. At syempre yung infuse, then alchemy. Yun kasi yung mga dagdag. Kaya 100% possible talaga na mag-level 55. Kung ako tatanungin nyo sa free-to-play player. So, mayroon sabihin yan kapag, alam nyo na, yung hindi naman nagpalakas agad. Hindi nag-step by step. Okay? Nag-skip ika nga. No? So, hindi naman kailangan pahirapan yung sarili mo. Pwede ka mag-blackwing dyan, mga boss. So, ang tinatanong nyo kasi kung free-to-play kaya ba? Siyempre naman. Bugs yan eh. Okay? So, yun lamang guys. Keep grinding hanggang sa muli. Paalam.